Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ay ang pangkat-5 at narito kami upang ipresenta ang aming pananaliksik na pinamagatang impluwensya ng panonood ng English film sa pagkatuto ng wastong pagbigkas ng mga mag-aaral ng AB English sa Minsu, Calapan City Campus. Ako po si Jasmine Rose P. De Castro at kasama ko po ngayon ang aking mga kapwa mananaliksik na sina Judy R. De Castro at Myra M. Historillo. Sa panahon ngayon, malaki ang epekto ng media sa ating wika, lalo na sa mga kabataan. Isa sa mga pinaka-popular na libangan ay ang panonood ng English films. Sa pananaliksik na ito, sinikap namin tukuyin kung paano ito nakakaapekto sa kakayahan ng mga mag-aaral na makapagsalita o makapagbigkas ng tama sa wikang Ingles. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay una, tukuyin ang antas ng panonood ng English films ng mga mag-aaral ng AB English. Pangalawa, alamin kung paano nakatutulong ang panonood ng English films sa pagkatuto ng wastong pagbigkas ng mga salita. Pangatlo, tukuyin kung may pagkakaiba sa antas ng pagbigkas ng mga madalas na manood kumpara sa bihira lamang. Pang-apat, magbigay ng rekomendasyon na kung paano maaaring gamitin ang English epektibong kagamitan sa pagtuturo. At para naman sa metodolohiya, isinagawa ang pag-aaral gamit ang descriptivong survey. One offer na mag-aaral mula sa programang EB English sa Minsu, Calapan City Campus ang nagsilbing kalahok. Gumamit ng questionnaire at survey, Google Form upang makakuha ng datos at sagawa ang pagsusuri gamit ang descriptive statics, mean, persons, R correlation, at simple linear regression upang suriin ang ugnayan ng mga variable. Ang pananaliksik na ito ay mahalaga sapagkat nagbibigay ito ng kaalaman hinggil sa alternatibong pamamaraan ng pagkatuto ng tamang pagbigkas sa Ingles sa pamamagitan ng media. Malaki ang posibilidad na maging tulong ito sa mga estudyante ng AB English upang mapaunlad ang kanilang oral communication skills lalo na sa pronunciation, accent at intonation. Maaari rin itong maging gabay ng mga guro sa pagbuo ng mga aralin na nakasentro sa real-life media exposure. Antas ng dalas ng panonood ng English films. Batay sa talahayan, lumalabas na ang mga kalahok ay madalas manood ng English films. Ang pinakamataas na mean ay 2.74 na nagpapahiwatig na ang bahagi na ito ay kanilang regular na gawain. Ang kabuang mean na 2.67 ay nagkukumpirma na mataas ang interes at pagkakahilig ng mga estudyante sa panonood ng English films. Ayon kina Bantura at Krashen, 1982, ang ganitong madalas na exposure sa English ay nakakatulong sa pag-unlad ng pag-unawa sa wika. Partikular sa pagbigkas at panonood ng English films ay isa sa kapaki-pakinabang na gawain para sa linguistikang pagkatuto ng mga estudyante. Implikasyon ng panonood ng English films sa pagbigkas ng mga mag-aaral. Batay sa talahayan, bagamat paminsan-minsan lamang ang nararanasan ng mga kalahok, ang mga benepisyo ng English film sa kanilang pagbigkas, mean ay 2.37, may indikasyon pa rin positibong epekto ang pinakamataas na mean na 2.42, ay nagpapakita ng exposure sa iba't ibang accent na maaaring magpalawak ng kanilang kaalaman ng mga mag-aaral sa iba't ibang paraan ng pagbigkas. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat upang masabing may direktang malaking epekto ang panonood ng English film sa pagkatuto ng pagbigkas. Ugnayan sa pagitan ng dalas ng panonood ng English films at ng antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagsalita ng English. Sa talahayan na ito, ang kabuang mean na 2.49 ay nasa ilalim ng paminsan-minsan na nagpapakita ng may limitadong epekto ang dalas ng panonood ng English films. Sa dalas ng panonood ng English films, sa kasanayan ng pagsalita ng English, gayunpaman, ang tanong tungkol sa pagbubuting pronunciation ng mean ay 2.63 ay may positibong verbal na interpretasyon na madalas, na nagpapahiwatig na para lang sa aspeto tulad ng pagbigkas, may epekto ang panonood ng English films. Suportado ito ng pag-aaral nina Joaquin at Jesse 2013 na nagpapakita ng kahalagahan ng paggamit ng subtitles upang mapaghusay ang pagkaturo ng tamang pagbigkas. Ang ugnayan sa pagitan ng dalas ng panonood ng English films at ng kasanayan sa pagbigkas ng pagsalita ng Ingles. Batay sa talahayan, pinapakita na ang statistical test na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng dalas ng panonood ng English films at kasanayan sa pagbigkas sa pagsalita ng Ingles, 0.9 p-value at 0.249, bagamat mahina ang ugnayan ng resulta na ito, ay statistically significant
na nangangahulugan na ang panonood ng English films ay may impluwensya kahit kaunti ang pagkatuto ng tamang pagbigkas. Ipinapahiwatig nito na maaaring isaalang-alang ang panonood ng English films bilang supplemental tool sa pagtuturo ng Ingles. Resulta. Madalas manood ng English films ang mga mag-aaral ng AB English ayon sa resulta ng survey. Number 2. May positibong implikasyon ng panonood ng English films sa pagkatuto ng wastong pagbigkas. Number 3. May ugnayan sa pagitan ng dalas na panonood at kasanayan sa pagsasalita ng mga mag-aaral. Number 4. Ipinapakita ng kabuo ang resulta na madalas nakaka-apekto ang English film sa pagkatuto ng pagbigkas. Number 5. Batay sa R-value at P-value, may makabuluhang ugnayan ang panonood ng English film sa pagkatuto ng wastong pagbigkas. Mga conclusion. Unang conclusion. Malinaw na positibong impluwensya ang panonood ng English film sa pagkatuto ng wastong pagbigkas ng mga mag-aaral ng AB English language. Batay sa antas ng dalas ng kanilang panonood, naipakita sa datos na kapag mas madalas silang manood ng English films, mas magiging epektibo ang kanilang pagkatuto sa tamang pagbigkas ng mga salita sa Ingles. Ikalawang conclusion, ang mga mag-aaral ay madalas nakakakuha ng mahalagang aral sa tamang pagbigkas mula sa mga pelikulang kanilang pinapanood. Ang paulit-ulit na exposure sa tamang pagbigkas sa mga English films ay nakakatulong upang masanay ang kanilang tenga at dila sa wastong pagbigkas ng mga salita. Ikatlong conclusion, mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng dalas ng panonood ng English films at ng kasanayan sa pagsasalita ng mga mag-aaral. Ipinapakita sa resulta na habang tumataas ang dalas ng panonood, tumataas din ang antas ng kasayan sa pagsasalita at pagbigkas ng mga mag-aaral ng AB English language. Ika-apat na conclusion, bagamat madalas nilang nararanasan ang positibong epekto ng panonood, naniniwala ang mga mag-aaral na ang panonood ng English films ay isang bahagi lang ng proseso ng pagkatuto. Kailangan pa rin nilang samahan ito ng iba pang mga paraan at pagsasanay upang mas lalong mapaunlad ang kanilang kasanayan sa wastong pagbigkas. Sa nakuha ng R-value at P-value kasama ang pagtanggi sa null hypothesis, ipinapakita na ito ay may ugnayan sa panonood ng English films at pagkatuto ng wastong pagbigkas ng mga mag-aaral ng AB English language sa Mindoro State University. Mga rekomendasyon. Unang rekomendasyon, hikayatin ng mga mag-aaral na mas madalas manood ng mga English films, particularly ang may linaw na bigkas at wastong gamit ng wika upang higit pang mapaunlad ang kanilang kasanayan sa pagbigkas. Pangalawang rekomendasyon, isama ng mga guro sa kurikulum ang paggamit ng English films bilang pantulong na material sa pagtuturo ng tamang pagbigkas at pag-unawa sa wikang Ingles. Pangatlong rekomendasyon, magsagawa pa ng mas malalim na pag-aaral upang mas mapalawak ang kaalaman tungkol sa iba pang aspeto ng wika, tulad ng grammar at vocabulary, na maaaring maapektuhan ng panonood ng English films. Panghuling rekomendasyon, maglunsad ng mga workshop o seminar ukol sa epektibong paraan ng paggamit ng media, particular na English films, bilang bahagi ng self-learning strategies ng mga estudyante. Maraming salamat po.